Amen. Purihin ang Panginoon. Isang magandang umaga at isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Magandang gabi. Purihin po ang Panginoon at isang biyaya na naman ang pinagkaloob niya na mabigyan ng inyong lingkod ng pagkakataon to share His message. So, purihin po ang Panginoon. Ang akin pong Bible scripture today is Romans 8:28 to 31. Akin po itong babasahin, Tagalog version. Sabi po dito, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noong pang-una ay Kanyang tinawag, Kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahagina ng Kanyang kaluwalhatian. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Pagpalain po ng Panginoon yung Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, Ikaw po yung Diyos na mabuti. Ikaw yung Diyos na tumawag at pumili sa bawat isa sa amin, Panginoon, ayon sa iyong layunin. Salamat sapagkat Ikaw yung Diyos na patuloy na gumagawa ng lahat ng bagay para po sa aming ikabubuti. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang mensahe mo sa oras na ito at gawin mo itong kalakasan ng bawat isa at karunungan po ng lahat ng makikinig. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papurit, pasalamat in Jesus' name. Amen. So, yung ating pong team na move on ay siyempre hingi lang tayo sa Panginoon ng karugtong ng title. So, ang binigay sa akin ng Panginoon ay move on, carrying out God's work. Yun yung binigay sa akin ng Panginoon. Medyo wala pa ako narinig na ganito. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng passage. So ito nga ibinigay sa akin yung Romans 8:28 to 31. So alam po natin na kuminsan nakikita po natin yung God's work in our life, yung everything is okay, our health is okay, yung nando tayo sa sitwasyon na very smooth, ano po, at nakikita po natin na tayo ay thankful, grateful, at nagte-testify tayo how great is our God. Kasi nga, nasa atin yung Kanyang work. Yung work niya sa buhay natin. Every day, 24/7. God is not, hindi siya humihinto ng paggawa sa atin. So, kuminsan, yung buhay po natin na patuloy na gumagawa ang Panginoon, meron ding parang yung lubak, yung rough road na sinasabi na mapapansin po natin when you are driving in a road, expect na natin na doon sa mga sa road na ating tatahakin, merong portion dyan na dadaan tayo
na rough road. At kung makikita po natin ang buhay sa smooth situation ay napakalaki ang nagiging changes when we are in the rough situation of our life. Kung minsan masaya ang tao kapag smooth ang buhay, they are telling stories one another, every time na magkasama ang mga Kristiyano, lalo't walang pinagdaraanan, ay maingay. Andun yung masaya, andun yung joy. Pero kapag ka ang Kristiyano ay nandun na sa rough road of the journey, iba na po. Everybody are silent. Napakatahimik po. Lalong-lalo na yung kung ikaw yung dumaraan doon sa rough road, mapapansin mo na napakatahimik. Nobody is walang kumukontak sa'yo asking how are you. Wala yun eh. Hindi ganun kaingay. At minsan sa sobrang tahimik, akala natin iniwan na tayo ng Diyos. Akala natin God stopped doon sa kanyang ginagawa sa buhay natin. Pero kung titingnan natin, mapalad tayo kapag nandun tayo, kasi yung Diyos nakikita natin at nalalaman natin na He is doing things to us. Ano yun? Yung one-on-one, ikaw at siya. Ano po? Yung makikita mo yung binibigay ng Lord yung time for you to be with Him, parang one-on-one na kayong dalawa lang. Ano po, kayong dalawa lang, and eventually makikita mo lahat ng tanong. Bakit nangyari? Nasaan na si Lord? Bakit parang walang solusyon? Bakit tumatagal itong rough road? Pero mga kapatid, tandaan po natin, sa smooth situation and rough situation of our life, ito yung truth. Ang truth is, mas mahaba yung smooth at mas maiksi lang yung rough. Kasi sabi po dito ni Peter, di po ba? Sabi niya sa 1 Peter 5:10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon. So, ibig sabihin, this is the truth, na ang buhay natin doon sa rough portion of the road na tinatak natin sa pagsunod natin sa Panginoon, sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pamumuhay natin with the Lord, maigsi lang. At yung smooth portion ay napakahaba. At kung titingnan po natin, yung smooth na yon ay magtutuloy when we get to heaven. When we get to heaven, very smooth. No more pain, no more sickness, no more everything. Kaya yung dinaraanan natin na rough portion ng road na dinadaanan natin, mapapansin po natin, why everybody is silent? Kasi gusto ng Panginoon yun, na maging silent tayo para makita natin at marinig natin ng clear yung tinig ng Panginoon.
Akala lang natin pag tayo ay may pinagdaraanan, akala lang natin yung pagkilos ng Panginoon ay huminto na. Hindi po. Tuloy pa rin ang Panginoon. Sabi nga po, gusto ng Panginoon na we need to move alone with Him. Gusto ng Panginoon mag-move on tayo with Him. Di ba yung mga anak natin, lalo na yung mga namimiss natin sila. Di ba pagka minsan, kung halimbawa 3 sila, meron kang tatawagin isa halika, usap tayo. Merong ganon na meron tayong pagkakataon that the Lord want us to be with Him alone. Kasi pagka marami, alam nyo na, no po? So, doon sa moving on with God alone, doon makikita natin yung continuity, yung pagtutuloy-tuloy na paggawa ng Panginoon sa buhay natin na kung minsan ang unang impression natin when we get to the rough portion of our life, ay akala natin nag-stop na. Sabi po ng Panginoon, God continue supplying all our needs. Hindi siya nagpapabaya. Akala lang natin humihinto na siya. God continue supplying all our needs in times of suffering. What are those needs? At yung things that the Lord is supplying to us is coming from, sabi doon sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos. So kung ang kayamanan ng Diyos ay hindi nauubos, so there is no chance the Lord will stop the supply. Walang pagkakataon na hihinto ang supply ng Panginoon sa atin, kasi ang sabi doon, yung mga supply na yon sa pangailangan natin ay nagmumula sa kanyang hindi nauubos na kayamanan. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Especially those people, especially us, that we have the Lord Jesus Christ. Ito po ay sa Philippians 4:19. Sabi ng Panginoon, but my God will supply all our needs, all your needs, according to His riches and glory in Christ Jesus. Hindi po humihinto ang blessing ng Panginoon. Ang naiba lang, you are in a situation different doon sa smooth situation. Dito, you are moving alone with God, and God shows you His work in your life, especially for you alone in that kind of situation. Kaya nga, minsan mapapansin mo, akala mo pinabayaan ka ng Diyos, pero hindi pala binigyan ka pala ng Panginoon ng special time. Binigyan ka ng Lord ng special opportunity for you to be alone with Him. Amen? For you alone with Him, moving, carrying out the works of God in our life. Yun po yung una, hindi po humihinto ang supply ng Panginoon sa atin kapag tayo nandun na sa rough portion of the road that we are passing.
And second is, God's protection is present. Makikita mo yung gawa ng Panginoon, yung proteksyon ng Panginoon habang ikaw ay nandoon sa ganong sitwasyon. Ma-experience mo at ma-appreciate mo yung protection ng Diyos na present sa iyo noong nandun ka sa smooth portion of your life, and is still present sa iyo ngayon na meron kang pinagdaraanan. Walang nababago. Ang nababago lang ay yung sitwasyon. Ang nababago lang is ginugusto lang ng Panginoon na maka one-on-one tayo. Sabi po dito sa awit 121 verse 7 and 8, sa 7, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat sa mga panganib. Ika'y ililigtas. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Sa 8, si Yahweh ang siya iyo'y mag-iingat saan man naroon. Ika'y iingatan, hindi ka maaano kahit na kailan. So, makita po natin yun, akala lang natin iniwan tayo ng Panginoon, pero bagamat nandun tayo, in spite of the rough road in our life, na natitikman at nararanasan pa rin natin yung patuloy na gawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi kung minsan ay sa akin personally, dumaan kami sa sa harap, pero parang hindi namin naramdaman namin as a human being, naramdaman namin as bilang tao, but in our relationship with the Lord, hindi namin naramdaman, dahil yung number one, God never stopped supplying all our needs. The same way when we are in the smooth part of my life, of our life. And yung protection ng Panginoon, yung presence of the Lord, iyon yung aming nararamdaman, hindi yung sitwasyon. Ang nararamdaman namin is yung continuous protection of the Lord, na wala naman pwedeng gumawa nito kundi ang Panginoon. Sa makikita rin natin na merong ganitong bahagi ang buhay natin. Maiksi lang. Pero dapat nating maunawaan na ito ay isang testing by God sa atin. Sabi po doon sa ating text kanina, noong una pa man, alam na ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. Kaya ang mga alam niyang sa Kanya ay tinawag niya at pinili, at hindi lamang pinili at tinawag, kundi pinawalang sala. So, since that the Lord knows from the very beginning kung sino yung para sa Kanya, idinadaan niya din ito sa testing. Dinadaan niya ito sa test. And basically, alam natin yung teaching about trials and testing na nasa Peter, nasa book of Peter, na sinasabi doon na yung our faith ay katulad ng ginto, idinadaan din sa apoy para malaman kung tunay na ginto. But
In this verse, sa James or Santiago, chapter 1 verses 2 to 3, sabi po ni Santiago, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So kung titingnan po natin itong verse na ito, kakaiba ito doon sa Peter eh. Dito, ang encouragement ni Santiago sa atin when we are in the rough road portion, when we are in the rough portion of the road ng ating journey with the Lord, sabi niya, dapat hindi ito kalungkutan sa atin. Dapat ito ay aariin natin. We need to count this as a joy. Yung kagalakan, sapagkat sa lahat ng uri ng pagsubok na daraanan natin, may nangyayari. Ano po yun? May pakinabang doon. Na tayo po ay ito po yung nagpo-produce ng patience. Sabi po rito, nagpo-produce ito ng paglago, pagtatag ng ating pananampalataya. At itong bagay na ito, sabi ni Santiago, ay dapat nating malaman. Dapat nating malaman na ang mga pinagdaraanan natin ay pinayagan ng Panginoon na maranasan natin upang mas lalo pang tumibay at lumalim ang pananampalataya natin sa Panginoon. So kung titingnan po natin, kapag meron tayong problema, ano ba yung first reaction natin? First reaction natin, naku, nagugulat pa nga tayo pero dapat hindi na tayo magugulat. Kasi when you pass to the road, expect na meron doong portion na daraanan natin na rough area, rough portion. Na-remember ko nga nung kami ay nagpunta ng Bicol, si Pastor Lita yung nagda-drive. Ang bago-bago nga nung bypass doon pa lang sa entrada, kita mong bago yung road. So kung titingnan mo yung entrada ng road, you will never expect na merong rough road doon. Pero along the way, nung kami nandun na sa middle, at hindi naman middle, malapit na kaming makalampas doon sa road na yon, nandoon yung rough road. O syempre, makikita po natin kapag tayo, ang buhay natin ay nasa maayos at biglang dadaan tayo sa pagsubok, malaki talaga ang changes. Iba, nung nagda-drive ka doon sa straight and smooth portion of the road, mabilis ka nakakapagkwento ka pa no? Nakakapag-usap pa kayo ng mga nasa sasakyan na kasama mo. Pero when you reach the point nung portion which is rough, doon natin mapapansin, everybody are silent. Tahimik na. Siyempre,
nag-a-adjust tayo. Hindi natin ine-expect. Pero sa buhay natin, expect natin na meron tayong dadaanan. Kasi bagamat pinili at tinawag tayo ng Panginoon, sabi dito, God is testing us. Sinusubok tayo ng Panginoon kung ang pagsubok ba na yan ay kalungkutan sa iyo o kagalakan. Ang nais ng Panginoon, sabi diyan, magalak kayo. Magalak kayo kung dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ibig sabihin, hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho ang pagsubok na daranasin natin. At kapag sinabing iba't iba, ano yan, one at a time. Meron at meron tayong dadaanan. So we need to expect it, and let us count this work of God in our life as a joy. As joy. And believe na tinest tayo ng Panginoon para yung pananampalataya natin ay tumatag. And pang-apat is God develops wisdom in us. Gusto ng Panginoon na yung mga bagay na pinagdaraanan natin ay ma-develop ang karunungan sa buhay natin. Kasi kung titingnan natin, kapag nandun tayo sa maayos na sitwasyon, everything is okay, yung mga bills natin are okay, our health is okay, materially, financially, spiritually, parang yung wisdom ay hindi na di-develop. Minsan nga, dahil sa sobra-sobra, nawawala na yung wisdom natin to be a good steward of the Lord blessing. Minsan dahil sa kasayahan natin, yung ating wisdom to be always present sa mga activities natin sa church or sa ministry, hindi tayo ganun ka-dedicated. Yung dedication natin, hindi. It is because kasi comforted tayo but by all things that God has given to us. Pero kapag nandun na tayo sa sitwasyon, may example ako yun daw pong pusa, enjoy niya kinakain yung pagkain na inumit niya doon sa isang bahay. At siya ay hinabol. Pagkahabol sa kanya, napunta siya sa bangin. At sa gilid ng bangin, nasabit lang siya sa isang maliit na bahagi ng puno na anytime gagalaw siya, pwede siyang mahulog. Kaya walang ginawa yung pusa the whole time na nandun siya, kundi magngiyaw siya ng ngiyaw, tumawag ng pansin, hanggang sa may nakapansin sa kanya, siya ay iniligtas. So yung wisdom ng pusa ay na-develop na wala siyang gagawin kundi mag-ngiyaw para magpapansin. So sa ating buhay, kapag nandun na tayo sa talagang parang wala nang
pwedeng umabot sa atin maliban sa Diyos. Ganon din tayo, nagkakaroon tayo ng wisdom to be more prayerful. Kakaroon tayo ng wisdom to be more checking ourselves, finding the cause. Hinahanap natin sa sarili natin, ano ba yung cause? Why the Lord allow these things to happen sa buhay natin? At sa Kawikaan chapter 2 verse 6, sabi dito, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at ang unaway bumubukal. Ang Diyos, siya ang pinagmumula ng karunungan. Siya ang pinagmumula ng pangunawa, ng wisdom. Pinapayagan ng Diyos na mangyari yung mga bagay na ito sa ating buhay para yung wisdom that we have should be more developed. Ma-develop yung karunungan na meron tayo. Ano po yun? Minsan, kakaroon tayo ng karunungan na hanapin sa family. Ano ba talaga yung kulang? Pero kung makikita po natin na yung patuloy na pag-supply ng Panginoon sa ating mga needs, yung presence of His protection, yung pagtetest niya sa atin, yung pag-develop niya ng wisdom sa atin, itong 4 things na ito, these are God's work in us. At yung 4 na things na ito yung sinasabi ng Panginoon. Sa verse 28 ng ating text, Romans chapter 8. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noong una ay kanyang tinawag ring kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya kung titingnan po natin ito, kaya tayo pinili at tinawag ng Panginoong Diyos ay upang makahalintulad natin ang kanyang anak. Kanyang anak na nag-suffer, namatay sa krus para sa atin, pantay tubusin sa kasalanan. At habang naroon ang Panginoon sa ganong sitwasyon, siya ay nagpatuloy kasama yung God's work, yung work of the Father. Kaya dumating din sa panahon na ang Panginoon ay parang ninais niya na wag nang ituloy. Kaya sabi niya nung siya nanalangin sa Garden of Gethsemane, Lord, Panginoon, itong ginagawa mo, kung kaya mong alisin,
Ngunit ang kalooban mo ang mangyari. Sa buhay natin, kung ang layunin ng Panginoon, kaya tayo ay pinili at tinawag, kaya ang lahat ng bagay ay kanyang pinaglalakip-lakip para sa ating ikabubuti, dahil ang layunin niya ay maging katulad tayo ng Panginoon. Kung ang Panginoon ay dumaan sa suffering, we should be also dadaan doon. To be not down, kundi sabi doon na yung suffering na pansamantala nating dinadanas ngayon, na sinabi nga ng Panginoon na yung smooth portion of the road and the rough portion of the road, the rough portion is very short, the smooth is very long. Na yun yung sinasabi ng Panginoon, na true doon sa rough situation na yun, doon lalabas na makita ng Ama na tayo nga ay nagiging kalintulad ng Panginoon. Na bagamat gusto na natin sumuko, hindi tayo sumusuko, at ang ninanais natin, sinasabi natin, Panginoon, your will be done. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun yung maganap. As we move on carrying out the works of the Lord in our lives, always choose to be the will of the Lord be done. Do not quit. Do not stop. Dahil ang Diyos natin, He never stop loving us, caring us, protecting us, supplying all our needs. At in this God's work in our life, sabi doon sa ating text, what can you say now? Kaya mo pa bang sabihin pwede kang talunin after all that the Lord made all things together for good of you who love Him? Kaya mo pa naman sabihin na meron pang magpapabagsak sa'yo? Pero ang sabi doon sa verse 31, ano masasabi mo tungkol dito? What can you say now? Nothing. The only thing that we can say is believe and live na kung ang Diyos ay sumasa atin, sino makakalaban sa atin? Move on, carrying out God's work in our life. Let us pray. Father God, we thank you sa mensahe mo. Natunay nga, Panginoon, na kung paano mo kami pinagpapala sa mga panahon na kami ay nanduroon sa maayos na sitwasyon, ay the same, Lord. The same, you are pinagpapala mo kami in the time of troubles and sufferings, in trials and testing. Na nagpapatunay, Panginoon, na wala kang katulad na Diyos. Hindi ka nagbabago kailanman. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo na sa nararanasan namin na kabutihan mo, even in this time na meron kaming pinagdaraanan. Iba-iba. Merong magaan, merong mahirap. Dito namin napapatunayan, Panginoon, that you are working all together. You are working all things together for our good. For our good, dahil tinawag mo kami at pinili mo kami. At kailangan naming maranasan mga bagay na ito, Panginoon, upang ang layunin mo
na kami ay maging katulad ng iyong anak ng Panginoong Hesukristo ay maganap sa buhay namin. Kaya ang amin po laging sasabihin at iisipin, Panginoon, whatever your will is, your will be done. And after all these things, O God, wala kaming masasabi kundi, Lord, kung hindi, if God is with us, who will be against us? Salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.